Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay magle-lecture tayo tungkol sa dalawang pinakamagulong bagay sa Pilipinas ngayon. Yun to po ay yung tungkol sa quorum sa Senado at ang mga subcommittee na parang kabuti kung sumulpot. Bigla na lamang nagsulputan dyan na sa Senado na parang walang sinusunod na patakaran. So para hindi po kayo malito sa paggamit natin ng mga legal parlance or legal terminology in the past, gagawin po nating mas simple, no? Ang ating diskusyon para kahit hindi ka naman abogado o hindi ka nag-aaral ng batas, hindi duduguin yung ilong mo. So dito kung handa na po kayo, simulan natin ang ating usapin tungkol sa Batas 101. Okay? Gawa tayo ng senaryo. Paano na lang kung may dalawa o tatlong senador na nakakulong? Tapos may isang senador na naging escapee o tumakas, no? Para iwasan ang kanyang mga legal na responsibilidad sa ilalim ng ating batas. Huwag po kayong tumingin sa akin ng ganyan. Hypothetical scenario lang to. Walang personalan. Trabaho lang. Okay. Ganito po kasi ang tanong ng taong bayan, no? Mababawasan ba ang bilang ng majority o ng quorum sa Senado kapag ganyan po ang sitwasyon? Sabi ng ilan, sir, di ba dapat ibawas sila? Dahil absent sila o tumakas sila at o kaya nakulong sila, so babawasan natin yung bilang sa Senado. At siyempre bababa din yung kung ano yung required number ng senators para mag-constitute ng isang quorum. So paano boboto yung nakakulong? Naka-Webex, naka-Zoom, habang naka-orange uniform na may nakasulat na person deprived of liberty, o kaya minsan, di ba, yung malaking P tapos orange, so preso ang tawag doon, di ba? Paano yung tumakas naman? Baka naka-TikTok live habang nagtatago. So, parang no, parang hindi magandang tingnan, no? Senado. O, sabi nga ng ating Pangulo kahapon bago siya lumipad from Japan pauwi dito sa ating bansa. Parang naging pugad ng mga pugante itong ating Senado. Okay. So, mga amigos, mga amigas, ayon po sa ating Article 6, Section 16, Paragraph 2 ng ating 1987 Constitution. Ang kailangan para makapag-business ang Senado ay majority of all, capital letter, all its members. No? Paulit-ulit tayo sa Article 6 ng Saligang Batas. No? Baka ma-master nyo na to. Ilan ba ang senador natin, no, sa kasalukuyan sa ilalim po ng ating Saligang Batas? Di ba 24 yan? No? Kaya ang computation dyan, ang math dyan, napakasimple. Kahit may nakakulong, kahit may nagtatagong kalbo, kahit may nagtatago sa farm, sa Bamban, no? Ang magic number para magka-quorum ay 13 pa rin. Kahit ikulong mo yung dalawa, ikulong mo yung tatlo, huliin mo yung isa, 13 pa rin ang quorum. Sabi kasi ng Korte Suprema, sa mga kaso ng People versus Halosos at dun sa kaso ni Trillanes versus Pimentel, no? Ang pagpapakulong o pagtatago ay hindi nag-aalis sa iyo bilang miyembro ng Senado. So if ever makulong si Jinggoy, nakulong si Bato, nakulong si Chis at si Joel Villanueva, senador pa din naman yan, no? So, hindi siya matatanggal doon sa listahan ng mga elected senators from 2022 hanggang 2028. Senador pa din yan. Alam niyo yung senador, parang parang pag-ibig. Pag-ibig na naman tayo. Kahit hindi ka na nagpaparandam, kahit di ka na nakikita, o kahit nakakulong ka na sa mga kasalanan mo sa nakaraan, kayakap ka pa rin sa roster. Hindi ka pwedeng palitan hanggat walang final judgment. Ang tawag doon, ghosting na merong constitutional backing.
Ang galing, no? Ghosting na mayroong constitutional backing. Ngayon, so malinaw yan ha, kahit nakukulong yan, kabilang pa din yan sa Senado unless, no, nagkaroon ng final judgment of conviction. That is the time na sisabakin mo na sa listahan yan. Ngayon, ang problema sa MAT ganito. Kung 3 ang nakakulong at 1 ang tumakas, 20 na lang ang pwedeng pumasok sa plenaryo. Kung ang quorum ay 13, ibig sabihin, 13 out of 20 ang kailangang mag-attendance. Kung may 8 senador lang na biglang nag-walk out o nagka-LBM ng sabay-sabay, boom, walang quorum, no? Paralyze ang Senado. Ganun na mangyayari diyan, di ba? Okay, so ito naman tungkol sa subcommittee, no, na biglang kinreate ni Alan Peter Cayetano, no, subcommittee na ginawa na walang basbas, no, ng plenaryo. Medyo tumaas ang kilay ni Tito Sen dito. Hindi pwede yan, no? Hindi yan legal. Yan ang banggit ni Tito Soto. So, pinag-aawayan na nga yan ngayon ni Tito Soto at ng bagong pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee. Bigla nga gumawa ng subcommittee. Okay, para doon sa mga hindi nakasunod sa balita at hindi updated, ito po ang kwento niyan. Nag-announce ang bagong liderato. Itong si Alan Peter Pan Cayetano. Nagagawa raw ng subcommittee para imbestigahan ang mga flood control projects. So magpapadala na agad ng notices si Senator Rodante Marcoleta, no? So excited, magpapadala agad ng mga notice si Marcoleta bilang chairman ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. So syempre yung mga veterano diyan na talaga namang expert na sa parliamentary rules and procedures, kumontra. Ang kumontra, si Tito Sen. Sabi niya, paano magkikreate ng subcom na hindi sa plenaryo ginawa? Hindi legal. No? Sabi ni Tito Sen, it is not legal. So, tanungin natin, bakit tama si Tito Soto sa legal side? Ito naman si Tito Soto, palagi namang pumupunta sa legal side palagi. Veterano na yan, no? 3 dekada na rin yatang naging senador yan. Ilang beses naging Senate President. Alam niyo po sa batas may tinatawag tayong delegated power, no? Yung delegata potestas non potest delegari, o sa madaling salita, ang kapangyarihang ipinahiram lang sa iyo. Hindi mo pwedeng ipahiram pa sa iba nang walang permiso ng may-ari. What has been delegated to you cannot be delegated again. Yan. Favorite bar question, favorite question in every examination sa law school yan. Okay? Ang may kapangyarihan talaga mag-imbestiga ay ang buong Senado. Yung, ibig sabihin, yung plenaryo, buong Senado. Ipinahiram lang ito sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung gusto ng Blue Ribbon Committee na manganak ng subcommittee, magkikreate siya ng subcommittee, magkakaroon ng anak si Blue Ribbon Committee na kung tawagin ay subcommittee. Kailangan po yung emosyon. Mag-raise ka ng motion at aprubahan muna ng buong Senado. Saan? Sa plenaryo. Kailan? Tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Yan po yung rules of procedure yan sa Senado. Kung mamomonitor mo lang talaga ang mga pangyayari yan sa Senado, ganyan po ang procedure nila. So, ang Blue Ribbon Committee na gumawa ng subcommittee nang walang paalam sa plenaryo ay parang yung anak mong humiram ng kotse mo tapos biglang ipinahiram din sa tropa niya nang walang paalam sa'yo. So, pwede ba yon? Kung kayo ang magulang, no, hiniram ng anak mo yung kotse mo tapos wala kang kaalam-alam, biglang ipinahiram dun sa tropa niya nang walang paalam sa'yo. Abay, hindi po pwede yun. Mapapalo mo yung anak mo dyan. No? Ang tawag doon, matapang na anak, pero illegal driver ang tropa. So, di ba? Kasi madaming responsibilities yan sa law on land transportation. Pero paano kung pag nakabanggayan, di ba, nang walang consent ang tunay na registered owner ng vehicle, abay, kahit yung tropa niya ang nakabangga, ang mananagot doon, yung
registered owner under the registered owner doctrine. So hindi pwedeng create ka ng create, hindi mo ipinapaalam sa plenaryo, no? Mapanganib yan, no? Kung itutuloy nila ang pagdinig ng walang basbas, walang pahintulot, walang consent, no? Walang permiso ng plenaryo, ang mga notice at supwena na ipadadala nila ay magiging barya lang na walang halaga. Mangyayari dyan, mamera yan na ilalabas mo. Walang halaga yang ilalabas yung barya. Ito talaga si Senador ewan ko ba sa'yo? Ngayon, discuss natin based on the jurisprudence. Ayon po sa kasong Neri versus Senate Blue Ribbon Committee, 2008 decision po to ng Korte Suprema. Kapag ang committee ay sumablay sa sarili nitong rules, pwede silang takbuhan at baligtarin sa Korte Suprema. Kung ako ang ipatatawag ng subcommittee na yan na walang legal na basbas, napakadali po ang sagot dyan. Mr. Chairman, hindi po sa ayaw kong sumunod sa inyo. Pero ang subcommittee nyo po ay parang yung EXCO. Nag-e-exist lang sa imahinasyon, no, ng iba. Pero walang legal na basihan. So, ganyan ang mangyayari dyan. Hindi event na maglabas ka na maglabas ng notice, nag-invite ka na nag-invite ng mga testigo, resource speaker, pero illegal naman yung pagkakagawa ng subcommittee. So, nag-i-exist lang siya sa imahinasyon ng chairman ng subcommittee. No legal basis. It is not legal, sabi nga ni Tito Sen. Ngayon, kung hindi nila ito dadaanin sa plenaryo para maaprubahan ng mayorya, ang buong flood control investigation ay pwedeng mauwi sa drawing, no? Walang mangyayari diyan, because that is null and void from the very beginning, because the body that investigated, no, yung mga anomalies sa flood control is a body that does not exist actually, because it was not created in accordance with the rules, no, of the Senate, na dapat dumaan yan, magkaroon ng basbas ng plenaryo. Okay? Kaya sa susunod na makakita kayo ng mga politiko na nag-aaway sa TV tungkol sa quorum at committee, ito po yung tatandaan ninyo. Ang rules po ng Senado ay hindi parang sa suggestion yan sa ways na pwedeng i-reroute kung kailan gusto ng driver i-reroute yan. No? Kailangan po sundin ang proseso para ang batas ay maging patas. Mapakakampi ka man ng mayorya o ikaw man yung senador na kasalukuyang nagtatago sa ilalim ng kama. So malinaw po yan, no? So a subcommittee na nilikha ng committee ng Blue Ribbon na hindi dumaan at walang basbas ng plenaryo ay hindi po may tuturing na legal sa ilalim po ng ating batas, no? A delegated power or duty cannot further be delegated. Okay? So, medyan na lamang po. Dismiss tayo. Mag-recess muna tayo. Hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.